Connie. Gina. Ay, Dad. Tagal mo nintay pagkakataon na to. Akala ko hindi mo tutupad. Dad, thank you. Thank you for coming back to us. Alam ko, makikita pa tayo madalas. Gina. Hindi lang tayo nagkita dahil nagkaroon tayo ng konting tampuhan. But that's all in the past now. Sinabi ko naman sa kanya yung hindi mo siya matitiis. I know. Connie, maraming salamat at inalagaan mo yung anak ko. Ikaw ang tiwala sa akin nung wala ako. Salamat. Hindi mo pinabayaan si Gina. Ano ka ba naman, Robert? Pamilya tayo. Magmula nung nawala si Minda, parang ako nang tumayong ina ni Gina. Tinuring ko na siyang sarili kong anak. Sa ganito naman tayong pamilya. Pag may krisis, lalo tayong kumakapit sa lakas ng isa't isa. I'm so glad that you're here. Ay, nakakala ako katapusan ko na. Nung nagising ako, tapos mayroong gustong pamatay sa akin. Sino ba yan? Dad, hindi namin siya kilala. Pero may suspecha kami. Si Betsy ang nagpadala ng lalaking yun para patayin ka. Saan yung babae? Nasaan si Betsy? Dad, hindi rin namin alam eh. Hindi na siya umuwi sa bahay simula ng mga nangyari. Dahil alam niya ang kasalanan niya. Anong ginawa niya sa'yo? Ate Connie, kitang-kita ko silang nagnanakaw sa akin. Si Susan, ano itong pinagawa? Nagkaroon kami ng konting pagtatalo. Ano ba? Kahit ganyan si nanay, wala kang karapatan na gawin niya sa kanya! Natake ako sa puso. Sa halip na tulungan nila ako. Sinakal pa ako ni Betsy. Pinagdarinig ko sa bibig ni Betsy. Dapat siguro mamatay na lang ako. Mamatay ka na! Mamatay ka na! Hindi ako dapat makita ng aking anak. Dapat siguro mawala na ako sa buhay nila. Yung hayop na yan. Yung hayop na yan. Dad, tama na. Kumalma ka. Hindi makakabuti sa'yo yan. Okay. It's okay. I'm okay. Tawagin mo na ba yung doktor? I'm fine. May garot lang kung sugat ko from the surgery. Sinasabi na nga ba? May kinalaman sila sa nangyari sa'yo. Kaya ayaw nilang magising ka. Kung walang konsyensya, mga hayop. Alam mo, alam ko yan. Kung ano ang ginawa nila sa akin, ganun din ang ginawa nila sa'yo. Mga kampon sila ni Satanas. Ate Connie,
Tawagan mo si attorney. Kasuhan natin silang dalawa, mas lalo na si Betsy. Hindi siya lulusot sa mga kasalanan niya sa akin. Oo, Dad. Mananagot sila. Oras na ng paniningil. Dokumento ng supermarket. Nandito na sa akin, Nay. Kailangan natin umalis habang di pa sila kumikilos. Teka lang. Yung mga alahas kasi sisiguraduhin ko nandito. Ibebenta natin to para magkapera tayo. Ako din may pera pa ako. Inaraw-araw ko yung pagkuha dun sa kaya sa supermarket. Kaya tara na, bilisan mo na, Nay. Halika na. Tara. Bilisan mo. Sige po. Ano nangyari? Nahuli niyo ba yung umatake kay Daddy? Nakataas siya, mahal. Hindi ko na natanong kung ano yung dahilan kung bakit niya gustong patayin si Dad. Kamusta na siya? He's okay now. He's stable. Actually, nakausap ko na nga siya at kinuwento niya sa akin kung ano talaga nangyari. And you know what? Hindi siya tinulungan ni Betsy. Gusto talaga nila mamatayin na ang daddy ko. Kaya nagdesisyon na kami. Magsasampa kami ng kaso laban sa kanila. Frustrated parasite. Posible kaya sila rin nagpapapatay kay Dad. That's possible. Panibagong kaso naman yun kung mapatunayan namin. But for now, tinawagan ko yung supermarket and they said nag-check-in si Betsy at si Susan sa hotel na to. Puntahan na natin sila. Isama na natin yung mga pulis. Kailangan na mahuli mag-inang yan. Tara. Dapat hindi makatakas yung dalawang yan. Mas lalo na si Betsy dahil sa kanilang kasamaan. Hindi na siya nangiming gumawa ng kahayupan. To think, buntis siya sa anak mo. Ate, yan pa pala ang isa. Ayoko madama yung bata. Kapag nakulong si Betsy at nakapanganak, kunin mo na ang full custody ng bata. Hindi lang yan ang gagawin ko, ate. Ilalayo ko siya sa nanay niya. Mas mabuti pang wala na siyang nanay. Dahil baka malaman niya kung gaano kasama ang ina niya. Oops, dahan-dahan. Okay na ako, okay na ako. Wow, it's nice to be home. Yes. Alam niyo po ba? Sama ko na kayo ngayon ni Mindy. Sama tayo ulit. Miss niyo na Okay po ako. kayo, Dad. Okay na ako, salamat, salamat. Miss ka na ng household na to, Robert. Ay. Mahal. Hindi. Dumating na po pala kayo. Hi, baby. Oh, namiss kita. Sige, mauna na po ako. You can stay. Dito muna kayo. Dad? I'm grateful for what you did. Sinigit mo ang buhay ko. Pero hindi ibig sabihin na napatawad na kita. Nandun na lang yan. Nandito ka para kay Gina at para kay Mindy. Gusto ko lang malinaw yan. Salamat, Dad. Sige po. Bakit, Mal? Nag-message si Tolitz. Binebenta na daw po ni Betsy yung shares niya sa supermarket. Mga gahaman talaga yung mga hayop na yun. Peperahin na ang negosyo ko.
Sige, sige. Pagtawagan na lang tayo, ha? Sige, update kita. Salamat. Ano sabi? Ay, okay na. May nahanap na ako yung buyer na willing makipagkita ng palihim para mabenta ko na lahat ng shares ko sa supermarket. Talaga? Magkakapera na tayo! At willing siya magbayad ng cash. Bongga! Tuloy na talaga! Mag-alis natin pag nagkataon! Oo naman, Nay. Para to sa future ng anak ko. Anak, konting tiis na lang. Nakakapagsimula na tayo ng bagong buhay. At hindi ako papayag mahuli at mapakulong ng tatay mong nagtakol sa akin. Attorney, may chance kaya tayo? I mean, most of the shares na sa pangalan na ni Betsy. Alam ko si Gina ang pumirma nun, pero I know, naintindihan kung bakit niya ginawa yun. Dahil sa kalagayan ko, meron ba tayong laban? Mr. Rodriguez, hindi madaling kaso to. Kasi once na ma-transfer na yung shares at recorded na sa corporate books, automatic na yun. Siya na yung legal stockholder. Pero merong mga legal grounds na pwede natin gamitin para mabawi or maipaanal yung transfer. What are they? Kung mapapatunayan na merong undue influence or pananakot, like for example, kung pumirma ka, Gina, dahil natatakot ka para sa kalagayan ng daddy mo at pinapili ka lang ni Betsy. Attorney, ganun nga yung nangyari. But it will be her word against yours. Unless merong mga irregularities sa documents like peke yung pirma, mga kulang na notarization or forged signatures, then pwede nating mapawalang visa yung ownership ng shares. Kaya kailangan natin mapigilan ang pagbenta ng shares. Pero paano, Dad? Hindi natin alam kung saan nila binibenta. So you're telling me you're willing to pay 20% more of my asking price? Yes, I'm interested. I really want that business. Bukod kasi sa yan ang negosyong gusto ng asawa ko, kailangan naming maghugas ng pera. Alam mo yun? Hindi na importante kung saan galing yung pera. Basta kailangan ko ng cash. That can be arranged. Basta malinis ang papel na hawak mo. Wala naman ba tayong sabit? Wala. Urgent na bentahan na to. Good. Nakahanda rin ako at sisiguraduhin ko nakahanda ang pera. Okay, deal. O ganito, mag-message ka where and when. Darating kami ng lawyer ko at sisiguraduhin ko dala ko ang buong halaga na hinihingi mo. Sige, tatawag ako ulit. Good! We have a deal. O ano daw? All set na tayo, Nay. Talaga, anak? Oo. Paldo-paldo tayo. Pag nagkataon, magagawa na natin yung plano natin. Makakatakas na tayo. At wala nang habol si Robert sa supermarket. Nek-nek niya. Wala na siyang habol sa anak niya. Akin lang tong baby ko. Hindi niya maagaw sa akin to kahit magkamatayin pa kami. Pahawak na rin. Kapaswerte. Marami tayong mga magagandang memories na mawawala sa lugar na to, Gina. Dad, naalala ko nga, sobrang busy talaga natin for Christmas season sa supermarket. Naalala ko to. Gosh, ang daming tao, pamilya. Minsan nga, di ba doon na tayo naabutan ng Noche Buena? Ay,
Dami talaga nating memories sa supermarket. You know, this is not just a business, it's a family legacy. Hindi ako papayag na mawala ito ng ganun lang. No. Nak, buong buhay ko ngayon lang ako makakita ng 100 million. Hindi mo lang siya makikita, Nay. May experience mo ba? Kaya nga excited ako eh. Excited na ako maggulong-gulong at saka humiga sa pera. Kaya ipatawag mo na sila, Brian. Sabi mo kunin na yung van, pati yung mga tauhan para may maglibit-bit ng pera. Malapit na dumating yung buyer natin. Mr. Navata, Glad to finally meet you in person, Betsy. nice to meet you. Ako po si Susan. Hi, Susan. Huwag na natin patagal ito ang dokumento. Andiyan na. Pati mga certificates, nandiyan na lahat. Good. Ay, yung pera ho. Roland, Totoo na talaga to. that's 50 million. Tawagan mo na sila, Brian. Sabi mo, hakutin na to. Kailangan na natin umalis. Nasaan yung kalahati niyan? Easy, Betsy. Safe akong kausap. Hindi ka ba curious kung sino talaga nakabili ng supermarket mo? Sila magdadala ng kabuuan ng 50 million. Sila? Mm-hmm. Teka, akala ko ikaw ang buyer. Nope. I am just a business lawyer. Napag-utusan lang. At ito, para tingnan tunay na buyer, sila ang may dala ng kabuuan ng 100 million. Sir? Asawa ko. Sana. Namiss mo na ba ako?